Hi guys, narito ang ika-123 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa isip ng bida, ang Panginoon ng mga demonyo, hindi ko inaasahang makikilala siya sa ganitong lugar. Ngunit walang dumaan sa pintuan ng buhay, paano kaya siya nakarating dito? Ang kanyang aura, malamang nasa 8 kapalaran na kalangitan ng kapalaran siya at tila may kakaibang aura rin sa paligid niya. Kinikilabutan ako, dahil sa mga baging, ang aking pag-unlad sa paglilinang ay naging napakabagal. Kung hindi dahil sa dugong demonyo, mananatili sana ako sa 5 kapalaran na kaharian. Ang taong ito ay nagtataglay ng kataas-taasang pangangatawan kaya naman ang kanyang paglilinang ay napakabilis. Nakakainis. Kung hindi lang naharang ang aking kapangyarihan, pinatay ko na sana siya ngayon din. Ngunit gayunpaman, ang pinakakaya ko lang gawin ay ibaba ang kanyang paglilinang ng isang antas. Sa isip ni Xiao Yu, ang taong ito, nakilala ko na siya sa maliit na mundo. Siya at si Nia Li ay tila may sama ng loob. Nararamdaman ko na ang taong ito ay lubhang mapanganib. Nia Li, pinipigilan ng ating bida ang kanyang galit. Habang nakatingin si Xiao Yu, tatayo ang Panginoon ng mga demonyo at ngingiti ito. Saad ng Panginoon ng mga demonyo. Hindi ko inaasahang maraming tao ang naririto. Ngunit kayo ay nasa napakababang antas. Ibig sabihin lang nito ay hindi kayo nakalaan para sa lihim na kayamanan ng ninunong Panginoon na Dao Zhang. May nagtatangkang sirain ang dingding na kristal na jade. Hahaha, ang yabang niya, imposible na masira ang dingding na kristal na jade. Malamang iiyak siyang uuwi dahil sa kanyang pagkabigo. Sa isip ng bida, ano ang nangyayari? Nararamdaman ko na ang Panginoon ng mga demonyo ay hindi na tulad ng dati. Ngunit ano iyon? Papalapit na ang Panginoon ng mga demonyo sa dingding na kristal na jade. Hahawakan niya ito. Sa isip ng bida, ano ang ginagawa niya? Nahawakan na ito ng Panginoon ng mga demonyo. May lumabas na mga pattern. Lumiwanag ang dingding na kristal na jade. Nasilaw ang mga eksperto. Sigaw ni Wu Yazi. Ano ang nangyayari? Napansin ito ng bida. Sabi ng bida, bilasan niyo pigilan siya. Narinig ito ng ilang lahi ng mga demonyo. Mabilis silang papunta sa Panginoon ng mga demonyo. Habang papalapit sila, dahan-dahan nang maglalaho ang Panginoon ng mga demonyo. Tuluyan na siyang nakapasok sa dingding na kristal na jade. Wala nang naabutan ang dalawa. Sabi ng isa, ano ang nangyari? Nawala siya. Pumasok siya sa dingding na kristal na jade. Dam, matagal na tayong naririto. Paano naman nasira agad ng taong ito? Sa isip ng ating bida. Paano nangyari? Paano nakapasok ang Panginoon ng mga demonyo sa pangunahing bulwagan ng napakabilis at nasira pa ang dingding na kristal na jade? Ang mga eksperto sa labas ay malamang sinira na ang array sa labas mga oras na ito. Maliban na lang kung ang Panginoon ng mga demonyo ay nakapasok na sa palasyo ng ilusyon na banal na palasyo bago pa ako. Minamaliit ko siya. Tumingin ng seryoso ang bida. Nakita niya ang mga pattern sa dingding na kristal na jade. Nagbigay ng mensahe ang bida gamit ang telepatiya. Xiao Yu, manatili ka malapit sa dingding na kristal na jade at unawain ito. Tandaan, huwag kang aalis sa dingding na kristal na jade hanggang sa bumalik ako. Napakadangheroso sa labas. Sa isip ni Xiao Yu. Nia Li, nakahanap din ba siya ng paraan para makapasok? Habang naglalakad ang bida papalapit sa dingding na kristal na jade, lumiliwanag ng husto ang jade wall. Tingnan mo ang demonyong iyon. May nagtatangkang sirain ang array ng nakaukit na pattern. Muli, ang mga nakakasira lang ng array ng nakaukit na pattern ay mga henyo na lumilitaw minsan sa 10,000. Maswerte ka na kung makakakita ka ng isa sa kanila sa 100,000 taon. Paano tayo nakakuha ng dalawa ng sunod-sunod? Naging pabaya tayo noon. Ang taong iyon ay nakapasok sa dingding na kristal na jade ng napakabilis. Hindi natin hahayaang makapasok ang taong ito. Kinatok ito ng bida.
Tumunog ito ng 3 beses. Habang nakatingin ang mga eksperto. Hahaha, sinusubukan din niyang sirain ang dingding na kristal na jade. Ang tanga. Hoy, ano ang gagawin natin? Pabayaan na natin siya. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanya. Nakatingin lang ang ating bida sa dingding na kristal na jade. Hinawakan niya ito. Ginalaw-galaw ang mga pattern. Haha, may sinusulat siya. Ano? Ano ang nangyari? Masama ito. Ang figure ng lalaking iyon ay nagsisimulang mawala. Pigilan ninyo siya. Ano? Wala na siya. Ano ba ito? Isa pang tao ang nakapasok. Maaaring madali lang pala ang makapasok. Bakit hindi ninyo siya pinigilan? Maaari pa sana natin siyang tanungin. Maaari mo ring ginawa iyon. Nakangangang reaksyon ni Wuyazi dahil nakapasok ng ganoon-ganoon lang ang ating bida. Saad ni Wuyazi. Kaya naman pala, alam ni Nieli kung paano makapasok. Sabi ni Xiao Yu. Hindi ko rin alam. Siguro swerte lang. Saad ni Wuyazi. Hindi niya ako sinama at nag-isa siyang pumasok. Kukunin niya lahat ng kayamanan. Sa isip ni Wuyazi. Ngunit ang taong ito ay narito rin. Tiyak na pupuntahan niya ito, di ba? Well, ang magagawa ko na lang ay maghintay. May narinig silang tunog. Kinatok din ng isang eksperto ang dingding na kristal na jade. Mga alingaw lang ang naririnig ko. Kanina, ang dalawa ay sumulat ng mga inskripsyon bago pumasok. Nag-iisip ang isang eksperto. Magsusulat siya ng pattern sa dingding na kristal na jade. Wow! Lumiwanag. Siya ay nagtagumpay. Tuwang-tuwa ang isa, nang bigla na lamang nag-release ng oras ang dingding na kristal na jade. Lumipad ang isang eksperto na sumulat ng pattern dito. Ano? Lumingon ang mga eksperto sa tinalsikan. Nakita nila na nasunog ang isang eksperto na nagtangkang sumulat sa dingding na kristal na jade. Ito. Hindi madaling sirain ang dingding na kristal na jade at hindi ka maaaring magsulat ng kahit anong inscription dito. Tigilan na natin ang pagtatangka. Oo, sa wakas ay makakapasok na ako sa banal na palasyo ng ilusyon at nabigyan ng pagkakataon na maunawaan ang isang natatanging teknik sa paglilinang. Ayoko pang bumalik ng maaga. Umupo na tayo. Habang nagmamasid lang si Wuyazi. Sa isip ni Wuyazi. Ang lalaking may dilaw na buhok ay napakaalam. Hindi nakakagulat na alam niya kung paano makapasok sa dingding na kristal na jade. Ang baliw na lalaking nakapasok bago siya. Tila wala na akong pagkakataon na makapasok. Mas mabuting unawain ko na lang ang jade wall dito. Habang nakatingin lang sa dingding na kristal na jade si Xiao Yu. Sa isip niya, Nieli, parang isang dumating sa buhay ko. Mabilis na dumating at nawala. Sa ngayon, ang aking paglilinang ay 2 hakbang sa likuran niya. At sa hinaharap, ang pagkakaiba ay lalong lalaki. Nang bigla na lamang may naramdamang kakaiba si Xiao Yu. Sa isip niya, nararamdaman ko ulit. Ang 2 puwersang iyon. Tuwing nakakaranas ako ng pagkabigo o nahihirapan sa aking paglilinang. Lagi silang lilito para tulungan ako. Ang 2 ito ay dapat na konektado sa aking pinagmulan. Ang mga ito ay dapat ang susi sa pagtuklas sa aking pinagmulan. Magre-react ang dugong demonyo sa kanyang soul realm. Ano ito? Ang 2 aurang iyon ay biglang ginulo ang aking dugong demonyo. Sa kanyang 7 kaluluwa, may nabuo na 8 kapalaran. Nasundan ito ng 9 na kapalaran. Na kumpleto na para umakyat sa susunod na antas, kapalaran bituin, kalangitan ng bituin na kaharian. Kapag naunawaan na ng isang tao ang enerhiya ng kanyang kapalaran na kaluluwa, maaari na siyang pumasok sa kalangitan ng bituin na kaharian. Napansin agad ito ni Wuyazi ang nangyayaring pagbabago kay Xiao Yu. Ang kanyang aura ay lumalakas ng lumalakas. Sa isip ni Wuyazi, nasa 9 na kapalaran na kaharian na siya at papasok na sa kalangitan ng bituin na kaharian. Mga hayop ang 2 ito. Para sa mga ordinaryong tao, tumatagal ng mga taon para sa isa na makalusot. At sila ay narito na nagre-rank up ng patuloy. Sa isip ni Xiao Yu,
Si Li at ako ay patuloy na nakalusot. Ito ba ang kapangyarihan ng paghahain ng dugong demonyo? Hindi, ang mga aura sa loob ko ay mas makapangyarihan kaysa sa dugong demonyo. May dalawang kakaibang aura na pumasok sa soul realm ni Xiaoyu. Na parang kumonekta ito sa kanyang mga mata. Laking gulat niya sa kanyang nararamdamang pagbabago. Agad siyang may napansin. Nang tumingin siya sa dingding na kristal na jade, nakita niya ang mga pattern. Ngayon alam ko na kung paano makapasok. Tumayo si Xiaoyu at lumapit sa dingding na kristal na jade. Sumigaw si Wu Yazi. Sandali lang. Reaksyon ni Xiaoyu. Ano? Telepatiya. Saad ni Wu Yazi. Ikaw, plano mo bang pumasok din? Tumingin lang si Xiaoyu. Telepatiya. Saad ni Wu Yazi. Kapatid na Xiaoyu, pakisabi sa akin kung paano makapasok sa dingding na kristal na jade. Kung papasok ka, walang magpreprotekta sa iyo. Telepatiya, sabi ni Xiaoyu. Alam mo ang pangalan ko. Telepatiya, saad ni Wu Yazi. Ang lalaking may dilaw na buhok. Ibig kong sabihin, ang kapatid na may dilaw na buhok. Narinig ko siyang tinatawag ka. Sa isip ni Xiaoyu, si Li ay maaaring lumaban sa Panginoon ng mga demonyo. Kung isasama ko si Wu Yazi, malaking tulong ito. Itinuro niya si Wu Yazi. Nagtaka si Wu Yazi. May pumasok sa kanyang malaking kukote ng mga nakaukit na pattern. Sa isip niya, ang taong ito ay nagpadala lang ng nakaukit na pattern sa isipan ko. Ang paraan upang masira ang dingding na kristal na jade. Kahit ang isang dalubhasa sa kaharian ng dragon daw ay hindi ito magagawa. Kamangha-mangha, telepatiya, sabi ni Xiaoyu. Fair na, pagsang-ayon ni Wu Yazi. Sa isip niya, ang mga taong ito ay talagang kakaiba, minamaliit ko talaga sila noon. Maririnig na may naglalakad, banal na palasyo ng ilusyon pangunahing bulwagan. Patuloy ang paglalakad. Ipinakita ang bida na nasa loob ng pangunahing bulwagan. May napansin ang bida sa kanyang paglalakad. Isang iskultura. Ang iskultura na ito ay mga 5 metro lang ang taas, ngunit ang iskultura na ito ay kahanga-hanga at marilag. Para ko na siyang sinasamba kahit ayaw ko. Ito ang ninunong Panginoon na Daozang. Sa baba ng malaking estatwa may napansin ang bida. Ang Panginoon ng mga demonyo ay nakatingin din sa estatwa. Sa isip ng bida, Panginoon ng mga demonyo, sa kasamaang palad, hindi ito ang tamang lugar para lumaban. Tulad ng panlabas na bulwagan, hindi ko magagamit ang kapangyarihan ng langit dito. Maaaring may mali sa raw na teksto sa bubble na ito. Malaki ang posibilidad na itinago ng ninunong Panginoon na Daozang ang kanyang tunay na mana sa loob ng pangunahing bulwagan na ito. Hindi ko hahayaang makuha ito ng Panginoon ng mga demonyo. Napalingon ang Panginoon ng mga demonyo sa ating bida. Tumingin ito ng medyo matagal. Nagkatitigan ang dalawa. Agad umiwas ng tingin ang demonyo. Sa isip ng bida, ang aura ng Panginoon ng mga demonyo ay dati ay matalas at ngayon ay mas mahinahon. Mas mapanganib siya kaysa dati. Biglang may kakaibang naramdaman ang ating bida. Ano ang nangyari? Para bang isang walang katapusang dagat ng enerhiya ang bumabagsak sa akin. Para bang malulunod ako anumang oras. Isang tao mula sa pangunahing bulwagan. Sino sa tingin mo ako? Hirap na hirap ang bida. Kinaya lang niya ang pressure. May boses. Ha! Reaksyon ng bida. Ham! Wika ng boses. Naghintay ako ng 10 milyong taon, lahat ng mga nauna sa iyo ay mga miyembro ng lahi ng mga demonyo. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakatanggap ako ng 2 batang miyembro ng lahi ng tao, parehong may magandang talento. Handa ba kayong dalawa na magtagumpay sa aking mana at maglingkod sa sangkatauhan? Reaksyon ng Panginoon ng mga demonyo. Tao, Humph. Saad ng Panginoon ng mga demonyo. Maglilingkod ako sa sangkatauhan. Wika ng bida. Handa akong maglingkod sa sangkatauhan. Gayunpaman, hindi ako naniniwala na kaya niyang maglingkod sa sangkatauhan. Ipinamamanhik ko sa ninunong Panginoon na makita ng malinaw. Nagtaka ang Panginoon ng mga demonyo. Wika ng boses.
Ang mga bagay-bagay sa mortal na mundo ay malapit na sinusundan ng karma. Kayong dalawa ay pumasok sa banal na palasyo ng ilusyon ng magkasama, ibig sabihin ay pinagtagpo kayo ng tadhana sa akin. Ang kasamaan at kabutihan ng sansinukob ay hindi nakikita, bakit kailangan nating gugulin ang ating pagsisikap sa kawalang saysay? Sa isip ng bida, hindi nakikita. Tiyak na makikita ng ninunong Panginoon na Daozang ang espiritual na konstelasyon na teknik ng Panginoon ng mga demonyo. Paano tatanggapin ng ninunong Panginoon na Daozang ang isang taong masasama tulad niya? Wika ng boses, kung magiging alagad ko kayo, magkakaroon kayo ng lihim na utos ni Daozang, na nagpapahintulot sa inyong mag-utos sa kahit sino sa lahi ni Daozang. Gayunpaman, ang isang partikular na tao ay palaging hahabol sa inyong buhay, anuman ang inyong nagawa. Ang taong iyon ay madaling makasisira sa 6 na pangunahing banal na sekta. Wika ng boses, kung natatakot kayo, maaari na kayong umatras ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga demonyo, aalis na ako. Nag-isip ang bida, itinikom niya ang kanyang palad ng mahigpit. Saad ng bida, patawarin mo po ako ninunong Panginoon na Daozang sa hindi pagiging alagad mo. Sa isip ng bida, pagkatapos muling isilang, gamit ang aking kakayahan, unti-unti akong lalakas. Hanggang sa maging sapat na ang aking lakas upang harapin ang banal na emperador, hindi niya ako mapapansin. Ngunit sa pagiging alagad ng ninunong Panginoon na Daozang, mapapansin ako. Hindi ko kayang hamanin ang banal na emperador sa aking antas, kahit ang ninunong Panginoon na Daozang ay hindi niya kayang talunin noong nasa rurok siya ng kanyang kapangyarihan. Wika ng boses, ang magmamana ng aking mana ay siya lamang. Reaksyon ng Panginoon ng mga demonyo. Sa isip ng bida, damn it, hindi ko pa rin napigilan ng Panginoon ng mga demonyo. Pagkatapos niyang makuha ang lakas ng ninunong Panginoon na Daozang, mas mahihirapan na siyang harapin. Ang mga miyembro ng angkan ng Daozang ay magiging pangunahing lakas sa aking pakikipaglaban sa emperador na pantas. At hindi ko maaaring tanggapin ang tulong ng emperador na pantas upang makitungo sa demonyong Panginoon. Sa buhay na ito, maraming bagay pa rin ang hindi ko makontrol. Sabi ng boses, kahit hindi mo manahin ang aking pamana, tadhana pa rin tayo sa isa't isa. Nadarama ko ang teknik ng paglilinang, banal na Diyos, ang napakaraming milyang ilog at bundok na pagpipinta, pati na rin ang malalim na awit ni Kung Ming sa iyo. Hindi madaling makamit ito sa loob ng maikling panahon. Kahit hindi ko alam kung saan ka nanggaling, parang alam ko kung saan ka pupunta. Gaano man kataas ang iyong paglilinang, duda ako kung mapapantayan mo ang emperador na pantas. Sa isip ng bida, malinaw na nakikita ni Ninuno Daozang, ako. Sabi ng boses, sa loob ng libu-libong taon na ito, hindi mabilang ang mga sumubok na sirain ang selyo ng emperador na pantas sa oras at espasyo, ngunit walang nagtagumpay. Maaari mong patayin ang emperador na pantas ng 1,000,000 beses, ngunit palagi niyang itatayo muli ang kanyang katawan at babalik na mas malakas. Maliban na lang kung masisira mo ang kanyang selyo sa oras at espasyo. Sa kabilang banda, 1 beses ka lang mamamatay sa loob ng espasyo-panahong ito. Gayunpaman, kung mahahanap mo ang ibang mga muling pagkatawang tao, maaaring magkaiba ang iyong mga tsansa sa 10%. Sabi ng bida, muling pagkatawang tao. Sino ang mga muling pagkatawang tao na ito? Sabi ng boses, mula pa noong simula ng oras at espasyo, may 6 na tao na may kapangyarihang harapin ang emperador na pantas. Isa ako sa kanila. Magkakasundo kaming 6 habang nauunawaan namin ang banal na Dao. Gayunpaman, wala sa amin ang inaasahan na ang emperador na pantas ay magkakaroon ng gayong ligaw na ambisyon na maglatag ng isang banal na Dao na inscription ng 9 na langit at 10 lupa. Upang selyuhan ang oras at espasyo. Nilabanan namin siya, ngunit kung hindi dahil sa Diyos sa Jin Yan, gamit ang kanyang katawan upang likhain ang lupain ng banal na ninuno at selyuhan ang isa sa mga demonic na buto ng emperador na pantas.
Lahat kami ay mamamatay na sana. Sa ngayon, ginagamit namin ang aming banal na intensyon upang umikot sa muling pagkatawang tao. Kung mahahanap mo ang iba, marahil ay masisira mo ang selyo ng emperador na pantas sa oras at espasyo. Ngunit kung kaya mo bang makamit iyon ay nakasalalay sa iyong swerte at tadhana. Tuldok, sabi ng bida, emperador na pantas, totoo ba talaga ito? Sabi ng boses. Ako ay isang labi lamang ng intensyon na naiwan sa loob ng walang laman na ilusyon na banal na palasyo. Tulad ng iba, mayroon din akong muling pagkatawang tao. Gayunpaman, hindi ko alam kung nasaan ang aking muling pagkatawang tao sa ngayon. Sa isip ng bida, kung hindi ko masisira ang selyo ng emperador na pantas sa oras at espasyo, hindi ko mapapatay ang emperador na pantas. Pagkatapos ng lahat, kinokontrol na ng emperador na pantas ang espasyo-panahong ito sa loob ng 10-10 milyong taon na. Gaano man ako magplano, ang pagsira sa batas ng emperador na pantas ay isang napakahalagang gawain pa rin. Gayunpaman, tataas ang aking mga tsansa. Kung mahahanap niya ang 6 na muling pagkatawang tao na iyon. Ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin. Sabi ng bida. Kung mahahanap ko lang sila, magkakaroon ng mas madaling pagkakataon na magtagumpay. Walang ibang paraan upang hamunin ang emperador na pantas. Sabi ng boses, maliban na lang kung makakahanap ka ng isang kataas-taasang kayamanan. Maliban na lang kung makakahanap ka ng isang kataas-taasang kayamanan. Nagtaka ang bida. Sabi ng bida, kataas-taasang kayamanan, anong kayamanan? Sabi ng boses, noong unang panahon, nang labanan ng 6 sa amin ang emperador na pantas. Kamakailan lang kami nakapasok sa ranggo ng Diyos. Gayunpaman, isang ganap na dalubhasa ang biglang bumaba sa kahariang ito. Nakaligtas siya mula sa isang malaking labanan at malubhang nasugatan, nasa bingit na ng kamatayan. May dala siyang isang mahiwagang aklat, na naglalaman ng walang hanggang enerhiya at makakakontrol sa oras at espasyo. Sa isip ng bida, maaari kayang ang aklat ng espiritu ng demonyong temporal. Sabi ng bida, ano ang nangyari pagkatapos? Tuldok, nagtataka na ang demonyong Panginoon. Sabi ng boses, sinubukan ng ganap na dalubhasang iyon na magnakaw ng aming mga kakanyahan ng kaluluwa upang gamutin ang kanyang mga sugat. Natural, gumanti kami. Ang 7 sa amin ay naglaban bilang isa at sa wakas ay natalo namin siya. Gayunpaman, bago siya mamatay pinunit niya ang mahiwagang aklat. Ang ilan sa mga pahina ay dumaan sa kalangitan at nawala sa aming mga abot. 8 na lang ang natira sa aming mga kamay, na pinaghatian namin sa isa't isa. Sabi ng bida, ano ang nangyari sa 8 pahina na natira? Sabi ng boses. Sa 8 pahina naniniwala ako na 3 sa mga ito ay nasa kamay ng emperador na pantas. Isa ay narito, sa loob ng walang laman na ilusyon na banal na palasyo. Tungkol naman sa natitirang 4, hindi ko alam. Ang kakayahan ng emperador na pantas na selyuhan ang espasyo-panahon ay dapat dahil sa mga pahina na nasa kanyang mga kamay. Dapat niyang naunawaan ang kapangyarihan ng espasyo-panahon mula sa mga ito. Sa isip ng bida, 3 man lang. May 2 ako sa aking sarili. Sabi ng bida, Ninuno Daozang, maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong pahina? Sabi ng demonyong Panginoon, Panginoong Guro, maaari mo bang ibigay ito sa akin? Sabi ng boses, namana mo na ang aking pamana. Bukod pa rito, ang natitirang pahina ay isang lubhang mapanganib na bagay. Kahit na mayroon ka nito, hindi mo magagawang maunawaan ang kapangyarihan nito sa espasyo-panahon. Maaari rin itong madaling magdulot ng karma. Sabi ng demonyong Panginoon. Oo, sabi ng boses. Binata, maibibigay ko sa iyo ang pahina. Kung magbibigay ka ng sapat na katibayan upang kumbansihin ako. Gayunpaman, ang pahina ay magdudulot lamang ng problema para sa iyo nang hindi nagbibigay sa iyo ng mga benepisyo. Sigurado ka bang gusto mo ito? Sabi ng bida, ang mga pahinang ito, may 2 na ako sa iba pang mga pahina. Nag-iisip ang rebulto. Sabi ng boses,
Dahil mayroon ka na nito, kung bibigyan kita ng pangatlo ay hindi na mahalaga. Ngunit dapat kang maging maingat. Huwag mong hayaang mahuli ka ng emperador na pantas. Lumilipad ang isang pahina. Sabi ng bida, maraming salamat. Sabi ng demonyong Panginoon, salamat guro. Mahigpit na sinarado niya ang kanyang kamao. Sa isip niya, ang demonyong Panginoon ay nakatanggap ng isang lubhang makapangyarihang teknik ng paglilinang. Sa hinaharap, mas mahihirapan siyang pakitunguhan. Nawala siya. Pumasok ang demonyong Panginoon sa lihim na lokasyon ng walang laman na ilusyon na banal na palasyo upang maglinang. Kahit na namana ng demonyong Panginoon ang pamana ng ninunong Daozang, hihigantihan ko si Ye Zhang. Gaano man kahirap, hindi ako susuko. Tuldok, sabi ng boses. Yuzisa ka ba kung bakit tinanggap ko siya bilang isang alagad? Sabi ng bida, gusto nitong binata na marinig iyon. Sabi ng boses, sa malawak na daw ng langit at lupa, ang buhay at kamatayan ay wala ng iba kundi maikling karanasan. Kahit ang isang dalubhasa sa tuktok ay hindi makatatakas sa kamatayan. Sabi ng bida, kung gayon mula sa pananaw ng ninuno, ang mga taong iyon ba ay itinadhana bilang mga hain sa teknik ng espiritual na konstelasyon? Tungkol ito sa tadhana, tama ba? Tama, nakatingin lang ang bida. Ang buhay at kamatayan ay lumang balita na. Ngunit hindi na kailangan pang magtalo tayo tungkol dito. Nakikinig lang ang bida. Alam kong mayroon kang malalaking motibo. Ngunit kung nais mong talunin ang emperador na pantas, dapat mong humingi ng tulong sa aking alagad. Sapagkat siya ay isa sa 6 na muling pagkatawang tao na iyong hinahanap. Galit na reaksyon ng bida. Tuldok, sabi ng bida, ibig mo bang sabihin kung kailangan kong talunin ang emperador na pantas kailangan kong makipagtulungan sa demonyong Panginoon? Sagot ng boses, oo, sabi ng bida. Tiyak na hindi ako makikipagtulungan sa kanya. Papatayin ko siya at hihintayin ang kanyang muling pagkatawang tao. Sabi ng boses, ang iyong sama ng loob ay personal lamang. Ang bagay tungkol sa emperador na pantas ay may kinalaman sa lahat ng buhay sa pagitan ng langit at lupa. Hindi mo ba maiiwasan ang inyong mga pagkakaiba para sa kanilang kapakanan? Sabi ng bida, hindi. Sa tingin ko ang demonyong Panginoon at ang emperador na pantas ay pareho. Pareho silang mga basura na yumayapak sa mga buhay na parang damo. Reaksyon ng boses, napabuntong hininga ang bida. Sabi ng bida, masisira ko ang selyo sa oras at espasyo kahit na wala ang kanyang tulong. Sa isip ng bida, kahit na mamana ng demonyong Panginoon ang pamana ng ninunong Daozang, papatayin ko pa rin siya at hihigantihan si Ye Zhang. Dahil ang demonyong Panginoon ay isa sa mga muling pagkatawang tao, ang plano na hanapin ang 6 na muling pagkatawang tao ay hindi nawasto. Tuldok, ang aklat ng espiritu ng demonyong temporal lamang ang makakatulong sa akin ngayon, ngunit hindi ko alam kung nasaan ito. Sa kabutihang palad, mayroon pa akong 200 taon, dahan-dahan akong makakaghanap. Sabi ng boses, pinili ko na ang magmamana ng aking pamana at ibinigay ko sa iyo ang natitirang pahina ng aklat ng espiritu ng demonyong temporal. Kumpleto na ang aking misyon, at malapit nang mawala ang aking intensyon. Pumili ka ng isang mapanganib na landas na wala akong kontrol. Kaya gawin mo ang iyong makakaya. Tungkol naman sa walang laman na ilusyon na banal na palasyo, kahit na akin ito hindi ko ito itinayo kaya wala akong kontrol dito. Maraming kayamanan pa rin sa loob nito, kung gusto mo, kunin mo. Tuldok, ngunit tandaan na hindi bababa sa 10 milyong tao ang namatay dito. Piliin mo kung kukunin mo o hindi. Kukunin mo o hindi, sabi ng bida, nawala na ang boses. Sa isip niya, ayon kay ninunong Daozang, may higit pa sa emperador na pantas kaysa sa alam ko. Well, talunin ko talaga siya. Tungkol naman sa demonyong Panginoon, sana ay hindi siya mamatay ng maaga sa kamay ng emperador na pantas. Ang demonyong Panginoon ay nagpunta upang maglinang.
Ang kayamanan mula sa pangunahing bulwagan ay akin na ngayon. Sabi ng bida, saan nakatago ang mga kayamanan sa walang laman na ilusyon na banal na palasyo? Wala ring ibinigay na pahiwatig si Ninunong Daozang. May isa pang boses. Ha 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 ha. Ang Ninunong Daozang na iyon ay sa wakas ay namatay na. Mula ngayon, ako na ang namamahala. Sabi ng bida, may isa pa bang intensyon dito? Sino iyon? Reaksyon ng mga dalubhasa. Ano? May nagsalita ba? Sino iyon? Ipinakita si Liwo. Sabi ni Liwo. May isang kataas-taasang dalubhasa bang nakatago sa walang laman na ilusyon na banal na palasyo. Maririnig ang usap-usapan ng mga tao sa paligid. Sino iyon? Sabi ng boses. Nakalimutan kong ipakilala ang aking sarili. Ako ang walang laman na ilusyon na banal na palasyo. Tiye, sa nakalipas na 10 milyong taon, unti-unti kong nabuo ang aking sariling kamalayan. Hindi ko ipinakita ang aking sarili dahil sa matandang iyon, Ninunong Daozang. Ngunit ngayon, nakamit ko na ang aking kalayaan. Mula ngayon, ang lahat sa loob ng walang laman na ilusyon na banal na palasyo ay dapat sumunod sa akin. Sabi ng isang ito, ang walang laman na ilusyon na banal na palasyong ito ay talagang nabuo ang sarili nitong makapangyarihang intensyon. Sabi ng boses. Sinelyuhan ko na ang lahat ng mga labasan. May kabuuang 23,672 tao ang nakakulong dito. Ngayon, maglaro tayo ng isang laro. May dalawa kang pagpipilian. Una, mamatay at umuwi. Pangalawa, kunin ang kristal ng Ganges. Sabi ng isa, ang Ganges. Sabi naman ng isa, nako, hindi makakalabas. Sabi ng boses. Nagtago ako ng 1,000,000 kristal ng Ganges sa loob ng palasyo. Ang 6 na tao na may pinakamaraming kristal ng Ganges ay papayagang ipamahagi ang mga kayamanan sa kanilang sarili at umalis sa palasyo ng buhay. May 3 oras ka. Nagsisimula na ang laro. Ngayon, pagtataka, ni Liwo. Sabi ni Yanyang, sariling kamalayan ng walang laman na ilusyon na banal na palasyo. Sabi ng bida. Sarado na ang walang laman na ilusyon na banal na palasyo. Makipagkumpetensya para sa mga kristal o mamatay at umuwi. 1,000,000 kristal ng Ganges. Saan natin mahahanap ang mga ito? May lumalabas sa kalangitan ng isang gate. May lumulutang doon. 10,000,000 kristal. Iyon ay mga kristal ng Ganges. Kunin ninyo. Ito nga, sabi ng kalbong ito. Ako si kagalang-galang na Diyos kulog ng sekta ng Pentastrike na demonyo. Ang mga sumasalungat sa akin ay papatayin. Galing siya sa sekta ng Pentastrike na demonyo. Huwag mong hayaang kunin niya ang mga kristal. Sabi ng kalbo, sinabi ko na sa inyo na huwag kayong makipaglaban sa akin para dito. Nag-ipon ito ng matinding kidlat na aura sa kanyang palad. Inatake niya ang 3 papasugod sa kanya. Wow! Yeah! Isa siyang dalubhasa ng Dao ng Kaharian ng Dragon. Anong ginagawa ng isang dalubhasa ng Dao ng Kaharian ng Dragon dito? Ang Dao ng Kaharian ng Dragon ay naiiba sa mga banal na kaharian. Matapos maabot ang Dao ng Kaharian ng Dragon, ang 9 na buhay ay magiging isa, kaya magkakaroon siya ng tunay na problema. Iyon ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ng mga dalubhasa ng Dao ng Kaharian ng Dragon ang kanilang mga buhay at hindi naglalakas loob sa labas ng mundo. Sabi ng kalbong ito, Emph, ang mga sumusubok na magnakaw ng aking mga kristal ng Ganges, ay mas maagang ipapadala pabalik. May mahigit sa 5,000 katao dito, hindi niya sila mapipigilan lahat. Kunin ninyo, sabi ng kalbo. Buwisit mga langaw, gumuguhit ang kidlat sa mga sumusugod. Patuloy pa rin ang pagsugod ng mga ito. Makikita kung gaano karami ang mga dalubhasa na sumusugod sa kalbo. May isang tauhan na lumilipad. Sabi nito, banal na anak na si Liwo. Ang mga kristal ng Ganges ay bumabagsak lamang kung saan maraming tao. Ang buong panlabas na bulwagan ay nasa kaguluhan ngayon. Dagdag pa ng tauhan. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong lumabas at kunin ang mga kristal ng Ganges? Sabi ni Liwo.
Kalimutan ang mga idiot na iyon. Hayaan silang kunin iyon. Pumasok tayo sa pintuan ng buhay. Kailangan nating kunin ang mga kayamanan. Sundan ninyo akong lahat sa pangunahing bulwagan. Patuloy ang labanan sa labas ng palasyo. Wow, binata! Nakalap na natin ang libu-libong mga kristal ng Ganges ngunit nawalan din tayo ng daan-daang kalalakihan. Nababaliw na ang mga tao rito. May tinitignan si Yan Yang. Ang mga tauhang nakahandusay. Sa mga katawan ng mga tao, may lumalabas na asul na aura. Nasaan si Yan Yang? Sinisipsap ng lupa ang enerhiya. Hindi maganda. Lahat ng nasa Skyblaze sect. Tigilan ninyo ang pag-agaw ng mga kristal ng Ganges. Sumunod kayo sa akin. Ano? Gusto ninyong umatras pagkatapos nating magsumikap ng husto? Lahat, sumunod kay Holy Son. Agad na umalis si Yan Yang at sinundan siya ng kanyang mga tauhan. Sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Nasaan ang mga kristal ng Ganges? Hinanap ko ang buong pangunahing bulwagan ngunit wala akong nakitang kahit isa man. Naglalakad ang bida. Humawak sa gilid ang bida. Dapat akong pumasok ng mas malalim. Mga rebulto. Madali nilang maloloko ang sinuman ngunit hindi ako. Ayon sa aking mga kalkulasyon. Isa sa mga dosenang rebulto na ito ang tama. Alin kaya ito? Maaaring magtagal ito. Ano? Mayroong malakas na pagsabog. Naglalaglagan ang mga pira-pirasong bato sa mga eksperto. Napalingon ang iba rito. Nakakita sila ng isang pasukan. Hindi ko pa rin naunawaan ang cultivation technique. Kalimutan na. Pumasok kayo at tingnan. Tiyak na may mga kayamanan doon. Kasabay nito, nariyan ang pintuan ng buhay. Tumakbo ng mabilis. Paano naman ang mga kristal ng Ganges? Mamamatay din naman tayo, at mahuhulog ang singsing mo rito kapag namatay ka na. Ano? Ang ating bida ay patuloy pa ring pinagmamasdan ng mga rebulto. Hindi ito. Naglakad siya patungo sa gilid. Ang pitong ito ay hindi maganda. Wika ng boses. Nang ahas siyang guluhin ako. Umalis ka agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Wika ng bida. Bakit ka sumisigaw ng napakalakas? Ikaw, ang nagsalita kanina. Sino ka? Wika ng boses. Ako ang Void Illusionary Divine Palace. Lahat ng nasa loob ay kontrolado ko. Kung gusto ko, magagawa kong gawing abo ang lahat ng nilalang dito sa loob. Hindi ka dapat narito. Umalis ka na. Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Umalis ka na o, magiging bisita kita. Wika ng bida. Magiging bisita mo ako. Isa lang naman akong Heavenly Fate Realm, hindi malaking bagay kahit mamatay ako. Nag-iisip ang boses. Wika ng boses. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, bakit hindi mo paglabanan ang mga kristal ng Ganges sa panlabas na bulwagan? Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataong makuha ang mga kayamanan na nakatago sa loob ng Void Illusionary Divine Palace. Wika ng bida. Wala akong mapagwawagihan doon. Dahil lang sa hindi ako natatakot sa kamatayan ay hindi ibig sabihin na dapat akong mamatay. Sa isip ng bida. 8, hindi rin ito. Wika ng boses. Dahil lang sa Heavenly Fate Realm ka ay hindi ibig sabihin na wala kang tsansa. Siyempre, sisiguraduhin ko ang pagiging patas ng larong ito. Haha, nagtago ako ng daan-daang libong kristal ng Ganges sa isa sa mga sikretong silid sa pangunahing bulwagan. Kung susundin mo ang aking mga tagubilin, dadalhin kita sa mga ito. Sa ganoong paraan, madali mong makukuha ang mga kayamanan ng Void Illusionary Divine Palace. Saad ng bida. Totoo ba? Talaga? Wika ng boses. Siyempre, isa lang ako sa hibla ng intensyon ng Void Illusionary Divine Palace. Wala akong gamit sa ganoong mga kayamanan. Bakit ako magsisinungaling? Saad ng bida. Oh, anong klaseng mga kayamanan ang nakatago rito? Wika ng boses. Ano? Marami. Ang ikasyam ay hindi rin. Maraming kayamanan sa Void Illusionary Divine Palace. Mayroong 10 milyong gold spiritual stone essence lamang. Bukod pa rito, mayroong hindi mabilang na artifact.
Ang isang maliit na bahagi lamang sa mga ito ay maihahambing na sa malaking kayamanan ng isang divine sect. Saad ng bida, well, wala akong interes sa mga kayamanang iyon, wika ng boses. Bukod sa mga kayamanan, mayroon ding maraming sinaunang banal na artifact sa loob ng Void Illusionary Divine Palace. Makapangyarihan, sinaunang banal na artifact. Isang patak lamang ng dugo at pag-angkin ng pagmamay-ari. Pagkatapos, magagamit mo ang mga ito at magkakaroon ka ng malaking lakas. Saad ng bida, Huff, wala akong interes. Wika ng boses. Ano naman ang interesado ka? Saad ng bida, sa tingin ko, ang mga rebulto ay medyo kawili-wili. Alam mo, isa akong naglalakbay na mang-aawit. May pinagmamasdan ng bida. Binabasa ang mga inscription. Wika ng boses. Walang sinumang naglalakbay na mang-aawit sa Draconic Ruins Realm. Reaksyon ng bida. Oh, saad ng bida. Isang piraso ng gold spiritual stone sa mga paa ng rebulto. Ngayon, hindi ko madaling nakikita ang ganitong mga bagay. Mayroong mas maganda kaysa wala. Sigaw ng boses. Ibaba mo iyan. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.